Kausapin lang po natin si Administrator Larry Lacson ng NFA kasi po napaka-importante ha. Ito rin po kasing taon na ito ay very critical sa usapin po ng ating pong mga rice farmers. No? Meron pong mga grupo na nagsasabi na ito po ay critical sa usapin po ng presyuhan ng palay at yung suporta po ng gobyerno kasi ang pag-aaral na ginawa ng iba, nagsasabi nga po na ang ating mga rice farmers po ay patanda na po ng patanda at wala na po nagmamana at pakaunti ng pakaunti ang ating pong taniman ng palay. Opo, kausapin lang po natin si Administrator Lacson. Good morning po, Sir Larry, at maligayang bati po sa inyo. Hi, good morning po Manong Ted at DJ Chacha. Happy New Year po sa ating lahat. Morning. Happy New Year po sa Good inyo. morning. Opo, sige. So, sir, meron pong inilabas na executive order na 100 din at 101 ang ating presidente. Tungkol po ito, di ho ba, doon sa presyuhan po ng pagbili ng palay? Tama po yun. Opo. Opo. Sige po. Pwede ho ba namin munang malaman, sa ngayon po ang NFA, magkano po ang inyong bili ng palay? Sa pinakahuli po na inyong bilihan sa harvest season po at opo, at gaano lang po karami ang nabibili po ng NFA? Sa ngayon po, no, actually kahit hanggang ngayon, ang presyo ng pagbili namin ng palay ay 17, yun pong fresh. At yung pong tuyo naman ay nasa 23 pesos kada kilo. Yun po ang ating presyuhan sa ngayon, no? Mm-hmm. At ito pong nakaraang taon ay nakapamili po tayo ng mga 8.1 million bags of Opo. palay. 8.1 million bags. Ilang porsyento po lamang yan sa kabuuang estimate po lamang na ani ng ating mga magsasaka ng palay? Sa taya po namin, no, sa datos, nasa around 4% lang po ang volume na yan doon po sa kabuuang ani ng buong bansa sa isang taon. Yan po ang ang katotohanan diyan, yun lamang po yan. Opo, pero naamyandahan na ho ba ang batas po na nagpipigil sa NFA sa dami po ng dapat ninyong ma-stock po na bigas at palay? Kung tinutukoy po natin yung RTA, yung namin noong 2024, sorry. Yan po ay namin na yung ating bibilhin ay aangat sa 15 days buffer stock mula po sa 9 days. So ngayon pong taon na to, mag-i-effect yan yung 15 days na buffer stock. Kanya po ngayon taon na to ay lalaki po ang ating target dito po sa ating procurement ng palay. Opo. Lumaki po ang target sa procurement ng palay. So doon sa ngayon taon, mga 4% lang kanin nyo sa kabuuang ani, di po ba? Yung pong nakaraang taon, tama po yun. Okay, sige. 4% lang, meaning the rest binibili ng private traders. Tama po. At ilan pong mga local government units na merong active procurement ng palay. Meron po mga ilang probinsya na ganito. Opo, pero yung pong local government na iyon, umabot man lang ng 1% yon? Actually, napakaliit lang po. Yes, Ilan opo. lamang po yan. Opo. Opo, wala pa hong 1% yun. Ano ho? Anyway, so... Ay, malayo po. Opo. So, para ito maintindihan lang, girl, opo, please, I beg for your indulgence sa mga nakikinig sa atin para lang ho natin maintindihan itong pinag-uusapan natin at ang problema maging mismo ho ng NFA. Okay, so 4% lang ang nabili nila, girl. 96% ay sa traders pa rin. Sa traders po, ano ang governing dictum o prinsipyo sa pagbili po ng traders, sir, ng palay sa ating farmers, sa pagkakaalam po ninyo? Sa pagkakaalam ko, dahil nanggaling din po tayo sa business sector ng mahabang panahon, kung ang trader po, ang miller, sabihin na natin miller, ang kunwari po ay nang naiimportang bigas, ang halaga pag landed po rito ay sabihin na natin para ho mabilis ang computation po, 30 pesos per kilo. So yan po yung landed cost ng imported. Ang mga trader po, mga rice millers, presyo lang po yan ng 15 pesos tuyo na
palay para ho makompensate o mapagtapat to, no? Kasi times 2 po yan. Mhm. Kasi kung aangat pa sila doon, ang ating local na rice, mas mahal na kesa sa imported. Meaning, bakit ka pa bibili ng mas mahal, merong imported na mas mura. Kaya naman po yon ang isa sa kinokorek. That's why kung napansin po ninyo last year, hinihinto po yung importation para ho maayos naman yung presyo kahit paano. So sa sinasabi po dito ni Ginoong Larry Lacson, kung ang NFA basa 17 pesos, 'di ba? Ang minimum, tama ano Sir Larry, ano ha? Opo. Tama po. Sa tuyo 23, sa trader tuyo na 15, 'di ba? Kung ang atin pong landed cost ng mga imported, ay 30. kung Ay 30. Opo, Okay, opo. sige, okay. Opo. Yan po yan, para ho ninyo maintindihan. So, ang kawawang farmers po, 96%. Kung sa dati pong datos, no, basically, you are at the mercy of the trader. No? Hindi uubra itong EO na ito sa private. Kasi nga ito po ay para lamang sa mga LGUs ang binabanggit po dito. Anyway, so sa ngayong taong ito, Sir Larry, kaninyo, mas malaki na ang inyong dapat na bilhing volume ng palay sa ating farmers, di po ba? Tama po, opo. Opo. O, sige. Nadagdagan po ang target. Opo. Ilang porsyento po supposed to be? More or less? More or less from 9 days to 15 days, siguro nag-increase po ng 40%. Ganun po. Okay, sige. So yung pong inyong binili nito hong inyong mas mahaba, tama 15 days na po, tama? Ngayon po taon na to, opo. Opo. So sa 15 days po, more or less, ilang bilyon ang kailangan yung pera? Well, kung yun po, let's say if we will start from scratch, meaning 0 or empty po ang ating mga bodega, no? Mga 900,000 metric tons of palay po yan, no? Ang 900 metric tons of palay po ay siguro po yan, no? Times, sabihin mo na, times 20 yan ba yun? 21. 23 po yung ating no? Kailangan po natin yan mga 20 billion, no po? 20 billion pesos po sa ating computation. Okay, 20 billion, ano po? Oo. Kung 20 billion, may pera ba kayong 20 billion? Sa ngayon po, wala. No? Pero sabi ko nga po, hindi tayo nag-start from scratch. Meaning, kasi ang required sa mandato sa akin, mag-maintain kami ng 15 days buffer stock. Sa ngayon po, ending 2025, meron po tayong 11.8 days to last na buffer stock. So sabihin na po natin, 12 days to yan. Kung gagampanan po natin yung mandato, kailangan po namin dagdagan pa ng 3 days para po maging 15 days ang ating buffer stock. So, binigyan po tayo ngayong taon na to ng 9 billion. So, parang consistent for the last 3 years, 9 billion lang ng 9 billion ang binibigay sa atin kahit pa tinagdagan ng target. So, sa 9 billion po na yon, 4 billion bibilin natin na palay para madagdagan yung 12 days buffer stock para maging 15. We should maintain it at 15. Ngayon, yung natitirang mga 5 billion, yun na lamang po ang ating ipang bibili ng additional na palay so that lahat ng lalabas na bigas, mapapalitan natin. So we can maintain the 15 days buffer stock. Pero yung 5 billion po na yun, o yung kabuang 9 billion, hindi ko po alam at medyo very challenging para pagkasyahin po ito. Ayan, very challenging. Ang inyong budget ba ay nakapaloob sa budget po ng Department of Agriculture? Under po kami ng Department of Agriculture sa GOCC under the DA, pero may sarili po kaming budget na binibigay ang GAA. Ang tawag po dito ay subsidiya kasi po GOCC kami. So yun po ang binigay sa atin sa palay procurement, 9 billion. Yun po ang pambili lamang ng ating palay. So meaning hindi nakapaloob ito sa approved na BICAM na budget na 185.8 billion.
Hindi. I will have to, titignan ko po kung itinotal nila yan, lahat ng agencies at GOCCs under DA. Pero Okay. meron naman po kami Sige. separate. Okay. Ngayon, yung bodega ninyo, yan po'y malaking issue kasi nga punuan, kapag sobrang puno, ba't ka pa bibili? Masisiraan ka lang. Ano po ang sitwasyon nito ngayong 2025? Ngayong 2025 po, isa magiging ipupush ng ating Department of Agriculture ay nga pong massive rollout ng ating Bentin Bigas. Meron na kung saan maglalayong paiigtingin pa yung paglabas ng bigas, no? Para at least lumaki pa yung espasyo sa ating mga bodega. Napaluwag naman po natin kasi last year talagang nag-roll out din naman po ng maraming bigas. Pero tingin ko po sa aking pagtatansya, hindi pa po sapat yung ganong kaluwag na bodega. Kaya we have 2 months to further prepare. Siguro magre-rent kami ng iba pang bodega para lang ma-absorb natin yung dapat natin ma-absorb na palay this coming harvest season. So we have 2 months to prepare. Opo. Pero kailangan niyo pa po na magtayo ng karagdagan o mag-expand ng mga bodega, di po ba? Ay, definitely po. Kasama po yan sa ating modernization. At yan po ay tinuloy from last year. At this year po, tuloy-tuloy po yan ang pagko-construct at pagre-repair. Saan manggagaling ang pera ho sa pagpapagawa at pag-aayos ng mga bodega para mapalaki? Etong po 2025, meron naman pong carry over yan from 2024 na budget. Na tuloy-tuloy po yan. Matatapos po niyan yung mga initial na mga pinagawa at pina-repair, no? Yan po ay around 36 na new construction at na uwi sa 125 naman yung repair. Tuloy-tuloy po yan. Meron pang budget from 2025. But for this year, yun nga lang, hindi naman sinamampalad, pero medyo hindi tayo pinalad. Nabigyan ng mas maraming pondo para sana tuloy-tuloy ito hanggang 2028. So hindi ho kayo nabigyan ng karagdagang pera para dito? Dito po sa 2026 proposed budget po ay ang naibigay lang sa amin ay 18 million para po sa isang warehouse at isang 35 million para sa isang dryer. From our original proposal po noon na 9.2 billion na nauwi sa 4.9 billion until naging 80 million and 35 million. Okay lang po, pagkakasay namin po yung nakaraang taon. Opo, kumbaga po mas malaki pa po yung budget para po sa mga solar lamps sa ilang mga distrito. Kaysa po dito sa pangangailangan natin ng pera para po sa bodega ng NFA for our farmers. Yan po ang realidad. Ngayon, sir, yung binabanggit niyong benting bigas, may effect ba ito sa presyuhan po ng palay sa ating pong kanayunan, pati po sa mga traders? Tingin ko po personal kong tingin, wala po Kasi hindi rin siya ganun kalaking volume ang nasasakit niya. Kanya, para sa akin, ang pinakamalaking determinant talaga ng presyo ng palay ay ang presyo ng imported na bigas. Yun po talaga para sa akin ang napakalaking effect. Opo. Pero may alam ho ba kayo kung magkano, ilang bilyon ang nakalagay ngayon sa DA budget para po sa subsidy natin sa benting bigas? Alam ko po, nag-alat as of last meeting namin, nasa 10 billion po yung additional na fund for the Bentim Bigas rollout, of which paramihan naman po ng stocks na kukunin or halos lahat ng stocks na para sa Bentim Bigas ay manggagaling sa NFA. That's why doon po sa 10 billion na yun, ipambibili po nila yung 7 billion ng NFA rice. Opo. Sige, okay. So ngayon, in summary po, Sir Larry, dito po sa sitwasyon ng pambabarat sa presyo po ng ating pong palay from our local farmers, bagamat nagkaroon na po ng amyenda sa RTL, pero meron nga pong isang kaisipan na baka pwede na
na mismo ang NFA, kung marami kayong paglalagakan ng bodega, kayo na talaga ang bibili at nang sa ganon, kayo na rin ang magbebenta sa merkado to compete with the rice traders. Otherwise, itong 96% na binibili po ng traders natin, magpapatuloy kaya laging babaratin ang ating rice farmers kasi nga wala ka ng kakompetensya halos. Ang NFA naman, tali ang kamay. What do you think? Tama po yan. Kanya po isa kami sa mga nagpupush na sana talaga po ay maamyendahan ng batas. Unang-una, makapagbenta po talaga kami sa merkado. Napakarami pong epekto at napakagandang epekto niyan. Una, mababa, control natin ang presyo ng bigas kasi mura lang po ang NFA rice. At the same time, regular pong lumalabas ang ating bigas, regular po na nababakante ang ating bigas. At lalo pong gaganda ang kalidad ng NFA rice kasi laging fresh po yung lalabas kasi nga po umiikot. That's why isa po tayo sa masugid na nagpupush niya sana mabago na ang ating batas, maiayos natin yung mga fundamental flaws, no? At saka yung regulatory function, dapat po maayos natin. Para po sana sa hinaharap hindi na natin nararanasan itong mga pambabarat, ang taas ng presyo ng bigas, kabit-kabit po ito. We have to correct the fundamental flaws. Okay, sige po. So salamat po na marami sa inyo pong paliwanag. Mas nauunawaan po namin ngayon ang inyong sitwasyon at kung ano po ang ating kakaharapin ngayon pong 2026. Maliban na lamang nga kung magkakaroon po ng drastic nito hong binabanggit natin ng mga reforma para po mabalanse po naman natin yung pong interes nito pong gobyerno sa kanila pong inflation concern vis-a-vis the interest of our rice farmers. Salamat po, Administrator. Ay, maraming salamat din po at Happy New Year po sa ating lahat. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!